Ginebra focus agad sa darating na Game 6. Pinuri pa rin ang kanyang mga players kahit natalo sa nakalipas na Game 5. Anyari sa Barangay Ginebra dahilan ng kanilang pagkatalo sa nakalipas na Game 5. Napaka-crucial nga ng Game 5 semis kagabi at nabigo nga ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Kaya naman, nahaharap ngayon sa twice to win disadvantage ang kupunan ni Coach Tim Cone dahil kakailanganin nilang talunin ng dalawang sunod ang San Miguel. Pero ano nga ba yung nangyari? At ano nga ba yung dahilan ng kanilang pagkakatalo sa nakalipas na Game 5? Unang-una nga sa pinaka naging ugat ng pagkatalo ng Barangay Ginebra ay itong si Troy Rosario. Okay naman yung simula ng Barangay Ginebra noong Game 5. Nakakasabay sila sa physical game ng San Miguel, mapalabas, lalong-lalo na sa loob ng painted area. Ang kaso nga lang, biglang tinamaan ng injury si Troy Rosario. Ayon sa mga reports, ay groin injury yung natamo ni Troy Rosario na dahilan kung bakit siya biglang inilabas sa paglalaro. Nagawa namang makabalik nitong si Troy Rosario pero hindi nga ito masyadong makatalon dahil hindi nga 100% ang kanyang katawan. At dahil sa injury na yan ni Troy Rosario ay nasira yung game plan ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra. Makikita nyo naman yan dahil humugot na lang sa bench si Coach Tim kung saan mas ginamit na lang niya si Raymond Aguilar dahil hindi niya naman pwedeng puwersahin ng todo si Troy Rosario. Pero hindi nga lang yan yung dahilan ng pagkakatalo ng Barangay Ginebra. Dahil maganda rin naman talaga yung inilaro ng San Miguel Beermen kung saan napakaganda ng kanilang outside shots lalong-lalo na noong 3rd to 4th quarter kung saan pinaulanan nila ang Barangay Ginebra. Kung hindi siguro nag-init yung outside shots ng San Miguel, ay baka iba siguro yung naging resulta ng laro. Isa pa sa napansin nating problema ng Ginebra ay masyadong maluwag yung kanilang depensa sa loob ng painted area dahil merong 52 points in the paint ang San Miguel Beermen at yan talaga yung pinaka-pinoproblema ng Ginebra buong series. Para sa akin, para talaga sa San Miguel Beermen yung nakalipas na Game 5. Kaya naman sana ng Barangay Ginebra, ang kaso nga lang late na yung kanilang naging run. Kung napaaga-aga lang siguro yan, ay siguro nakuha ng Ginebra ang panalo. In the end, lamang na ang San Miguel Beermen at kakailanganin ng Barangay Ginebra ng dalawang sunod na panalo kung gusto nilang makapag-advance sa finals. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Ginebra focus agad sa darating na Game 6. Pinuri pa rin ang kanyang mga players kahit natalo sa nakalipas na Game 5. Aminado nga itong si Coach Tim na nag-struggle ang kanyang kupunan sa nakalipas na Game 5. Pero bilib pa rin daw ito sa kanyang mga players kung saan lumaban hanggang sa dulo. Naghahanap nga raw sila ng milagro noong 4th quarter pero hindi nga daw nila nakuha ang panalo. Napakarami nga raw nilang crucial turnovers. Hawak na nga daw nila ang bola, nawawala pa. Kaya naman, hindi daw talaga para sa kanila yung nakalipas na Game 5. Pero bilib pa rin si Coach Tim sa kanyang mga players dahil kahit hindi maganda yung kanilang inilalaro, ay bumawi nga daw yung kanyang mga players sa sipag at hustle. Kaya naman, kahit natalo ang Barangay Ginebra, ay very proud pa rin daw si Coach Tim sa ipinakitang performance ng kanyang mga players. So ngayon ay agad nga raw na mag-shift yung focus ng Barangay Ginebra sa paparating na Game 6. Wala nga daw silang panahon para magmukmok o magsisihan sa kanilang pagkakatalo. Hindi pa naman daw tapos ang semi-final series at meron pang darating na Game 6. Kaya naman, yan nga raw yung magiging focus ng Barangay Ginebra. Back against the wall na nga raw ang kanilang kupunan
Pero ipinapangako nga netong si Coach Tim na gagawin nila ang lahat sa darating na Game 6 dahil kampanya na nga daw nila ngayong All Filipino ang nakataya dyan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na proud pa rin si Coach Tim sa kanyang mga players. Ano rin sa tingin nyo yung naging dahilan kung bakit natalo ang Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.